1973 po, nagtrabaho na po ako dito sa Hacienda Luisita. Kami po yung nagtatanim ng tubo. Nabaril po ako sa likod noong 2004. Sulong pa rin yung laban namin hanggang sa sumasama ako sa laban namin sa DAR, sa Supreme Court. Nandun na yung tagumpay namin pero ayaw pa rin ng pamilya Kowang ko na ipamahagi na yung lupa sa amin na. Pero anong ginagawa sa amin parang hayop. Na hinuhuli, sinusugatan, kinukulong. Grabe talaga, kung talagang pinamahagi na, bakit pa kami lalaban? Sisigaw sa lansangan. Pero karapatan namin to hindi pa pinamahagi. Wala kayong karapatan na kumpiskahin ang kanilang mga gamit sa pagsasaka at ganun din ang kanilang mga kubol bilang pahingahan at ng kanila sa panahon ng kanilang paggawa. Araw at gabi, yung pananakot hindi na nawawala sa barangay. Ang ginawa namin, siyempre wala namang pangkabuhayan, may pamilya ako, may nag-aaral akong mga anak. Ang ginawa ko, lakas loob pa rin ako nagbukid. So sa una, umani ako ng magaganda. Pero lately, itong uling araw na ito, yun na sinira. Kaya pati pangkabuhayan ko ngayon, itinaya ko lahat. Yung lahat ng puhunan ko, itinaya ko ron. Kahit ni 5, wala akong inani. Ang ginawa ko ngayon, eto, nagikipagsapalaran pa rin, dumadaing na sana kagat na gawin naman ng gobyerno na yung sinasabi niyang tuwid na daan ipairal niya. Sana ibigay na yung kahilingan namin na i-ano na sa amin yung lupa, libreng pamahagi. Kahit na patuloy yung pangaharas sa amin, hindi kami hinto ilalaban namin yung karapatan namin. Matagal nang nawala yung takot namin. Ang kinatatakutan namin, yung kung saan maninirahan yung mga anak namin. Kasi kasunod po ng pagbabakod nilang yan, susunod na yung pagdidemoli sa mga bahay namin. Saan titira yung mga anak ko? Kaya yung takot namin nawala na. Lalo susulong po namin din yung laban.
Dahil nandiyan na sa amin na eh. Hanggang makuha po namin yung sa amin tagumpay. Pero kahit na matanda ka, meron pa naman papalit yung mga anak namin, mga kabataan.